Good day po ma'am, this is Nelbert Ramos and I will going to demonstrate po how our soil moisture works po. Bali po nadedetect po nito yung level ng soil moisture po. Yung moisture level po is nakadepende po sa dami ng water na present po sa soil. Merong high moisture level, ibig sabihin po nun the soil is madaming water po. Kapag moderate moisture level po, the soil is moist lang po, which is ideal sa mga plants, and low moisture level po, ibig sabihin nun the soil is dry po. Dito po sa gawa po namin, papakita ko lang po. Dito po makikita po sa sa sensor po namin na nag-reflect po, nakalagay po is soil moist is no po. Ibig sabihin po nun, hindi na po kailangan ng karagdagang water po sa soil po, kasi po yung soil is moist na po, which is moderate moisture level po, which is ginagamit po ng mga magsasaka po sa pagtatanim po nila yung ganong mga soil po. Hi ma'am, I'm Arnold Bacos and this is breadboard. A breadboard is used to build and test circuits without soldering. It has many holes where you can easily insert wires and components. Inside, metal strips connect certain holes together, allowing electricity to flow between parts. This is Arduino Uno. The Arduino Uno is microcontroller board that acts as the brain of your project. You write a program on your computer, upload it to the Arduino, and it runs automatically. This is moisture sensor. This sensor detects how much water or moisture is present. It works by measuring the electrical resistance between its metal probes. Wet surfaces conduct electricity better than dry ones. Hi ma'am, today I'll be discussing our project titled the Soil Moisture Sensor using Arduino and IoT. The Internet of Things or IoT is very important in modern farming. It connects devices like sensors and microcontrollers to the internet, allowing farmers to monitor their crops and environment in real time. With IoT, farmers can save water, reduce cost, and make better decisions based on real data. And pwede rin i-connect ang IoT sa automatic irrigation system. Example po, kapag sobrang dry ng lupa, automatic pong magkakaroon ng water. And kapag sapat na din po yung tubig, automatic din siyang hihinto. At sobrang laking tulong po ng IoT sa soil moisture monitoring kasi nagbibigay po ito ng accurate, real-time, and automated na data para mas mapadali at mapaganda yung farming. Hi ma'am, my name is Gled Joem B. Valdez from BIT 502, Group 1. So, I will explaining how the system works in soil moisture sensor using Arduino system. So, yun po, ang soil moisture sensor using Arduino system po namin ay automatic na nade-detect yung moisture level ng soil para po ma-determine kung kailangan na po ng plants ng watering. So, yung soil moisture sensor po ay may 2 metal probes na ini-insert po sa soil. Tapos, yung probes po na yon, meron po siyang resistance para po sa soil. Kunyari po ma'am, pag dry soil po, meron po siyang high resistance. Ibig sabihin po low moisture po. Tapos po pag wet soil naman po, meron po siyang low resistance. So high moisture po siya. Ibig sabihin po marami pong tubig, ganun. So yung sensor analog po namin ay nagsisignal sa Arduino through the analog input pin po. Itong signal na po to ma'am ay napupunta po sa between 0 and 1023 na nagre-represent po
kung yung lupa po ay wet or dry. Tapos po ma'am, sa Arduino, nagre-read po siya ng sensor value, tas nagde-decide po siya kung yung soil po is dry or moist. For example po ma'am, pag yung value po is less than 400, it means po na yung soil po is dry. So sa system po, sa LCD po ba? Sa LCD po, may lalabas po siya na soil dry, water needed. Tapos po pag yung value naman po is greater than 700, it means po yung soil is moist and it shows po na soil moist, no need to water. So the output po na naka-display sa LCD screen or LED indicator, nag-show po siya ng soil condition. So nag-search din po ako ng advanced setup ma'am. Pag yung system po ay advanced po, pwede po siyang mag-automatic na mag-turn on sa water pump po. Kunyari po ma'am, pag yung water pump po is, pag yung soil sensor po is dry, mag-automatic po na mag-on po yung water pump. Tapos pag naka-off naman po, yung water pump po is mag-off para po mas makasave po ng water po. Tapos dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Douglas na kung gaano po siya ka-importante sa Internet of Things. Madalas po sa pag-search ko po, madalas po ginagamit ng mga farmers na yung paggamit po ng sensor value ay mas nakakatulong sa mga farmers po, kasi po automatic na po siya, hindi na po kailangan ng trial and error para po malaman po kung dry or wet yung lupa. Minsan po pag nakikita po kasi natin, makikita naman po natin kung dry or wet, pero minsan po kasi nasa ibabaw lang po yun. So yung mismong ilalim po, yun po yung di po natin ma-check. So kailangan pang bungkalin or lagyan ng butas ma'am. So ito pong sensor namin, kaya po siya may 2 probes. Yung po yung ibabaw nyo sa lupa, tapos madedetect niya na po kung gaano ka dry or ka wet po yung lupa. So hindi na po kailangan ng paghuhukay or pag-iisip pa kung paano humanap ng na dry or soil na lupa po. So mas madadalian po yung mga farmers po natin. Tapos pwede rin po nilang i-connect to sa mobile cellphone or sa internet. Para po kunyari po ma'am, umulan po, nasa bahay po yung farmer. Hindi niya na po i-check kung nabasa ba yung lupa or tuyot na po ba. Kasi pwede na po nilang i-monitor through mobile app yung sensor. Yan lang po ma'am. Thank you po.